Sabi po sa awit 63, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong inahanap. Ang uhaw ko'y kaluluway, tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig, ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuaryo ikay aking mamasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at ang kapangyarihan. Sa wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at paparangalan. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon na buhay. Hallelujah! Kamatayan ay hindi alin
tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang lahat patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Sa buwang lahat patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Hey! Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Hey! Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, Ang Panginoon ay ating pupurihin. ang Panginoon, Ang Panginoon ay ating dakilain. walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya,
Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Panginoon.
tapat. Tapat ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Awitin natin sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti ka sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Iyong dingding, itong dalangin sa puso at damdamin. Maghari ka sa akin, susumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali na sasaktan, salamat at ika'y nariyan. Ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Oh, Jesus. Mapupurihan, banal lumalang. Hindi mo ko iniwan, tapat kang ang sandigan. Susumamo, O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali, sasaktan, salamat
puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, dililimutin pag-ibig mo sa akin. Minsan pa, pag-ibig mo sa akin. ikaw ay pupurihin. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Salamat po sa umaga pong ito, Panginoon. Ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, naniniwala po kami at nagtitiwala, Panginoon, sa mga pangako mo sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Salamat po sa yakap niyo sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang pagmamahal mo ay ginawad mo sa iyong mga anak sa umaga pong ito. Sa kabila po nangyayari sa aming mga bansa, Panginoon, nananatili kang tapat, nananatiling tapat ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagyakap niyo po sa buhay ng bawat isa sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ng pag-asa sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng revelation sa mga isipan po namin, sa puso namin sa umaga pong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Maaari bang ipanalangin natin ang ating bansa kahit mga 1 minuto lang? Ibukan natin yung mga bibig po natin. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Bansa po namin. Pinanalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa mga oras na ito. Pinanalangin namin, Panginoon, provision sa mga bansa po namin. Pinabaha, pinabagyo, Panginoon. Iba nawawala na ng pag-asa, Panginoon. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat uli kami. Nanalangin ng bawat isa para sa bansa po namin, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. At sa gawain po namin ngayong umagang ito, Panginoon, yung fresh revelation, Panginoon, na igagawad niyo po sa amin sa pamamagitan ng aming tatay pastor, sa mga salitang ibibigay niyo po sa amin sa umaga po ito. Ay may isa pamuhay po namin ng maayos, Panginoon, sa ilalim ng iyong pagmamahal at biyaya. Panginoon, salamat po. Kaya nga, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Araw po sa ating lahat. Did you feel blessed, Panginoon, sa presensya ng ating Panginoong ngayong araw na ito? Despite of news na meron tayong bagyo, panigurado nalulugod ang Panginoon dahil nandito pa rin tayo para magpuri sa Kanya. Amen? Hallelujah. Okay. Yung aking isi-share po about tithes and offering po ay, ito po ay kinuha ko sa aking devotion. Yung devotion ko po ay, actually English siya, pero tinranslate na lang din po sa Tagalog. It's, sandali lang. Ito, tithing with debt. Or
ikapo sa kabila ng ating hardship sa pagbabayad ng ating mga utang. Sigurado naman sa atin, marami po sa atin dito ay talagang may pagkakautang. Ano ho, isa na rin ako doon. Kaya napili ko po ito kasi napakaganda po talaga. Ang puso sa likod ng ikapo. Allow me to read this, mga kapatid. So, ang sandaling buksan mo ang iyong sweldo at maramdaman mong nagdadalawang isip ka sa pagitan ng pagbibigay ng ikapo at pagbabayad ng utang, higit pa sa isang desisyong pinansyal. Ito ay isang mahalagang sandali ng pananampalataya na nagpapakita kung ano talaga ang paniniwala mo tungkol sa pagmamay-ari ng Diyos. Naalala ko po noong nakatitig ako sa aming budget spreadsheet ilang taon nang nakalilipas, habang pinagmamasdan ng mga numerong hindi magkatugma-tugma, habang dumarami ang aming mga utang, at halos sapat lang ang pera sa mga gastusin, tila imposibleng magbigay ng 10% para sa ating ikapo or tithes. Ang makatwirang boses ng aking isipan ay nagsasabing, nauunawaan naman siguro ng Diyos kung ititigil muna natin ang pagbibigay ng ikapo hanggang makabayad tayo ng ating utang. Ngunit, may mas malalim na tinig na kumalaban sa ganitong pag-iisip. Ang prinsipyo ng ikapo ay hindi nilikha bilang banal na batas sa buwis. Ito ay itinatag bilang isang konkretong paalaala ng isang malalim na katotohanan na ang lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Tulad po sa nang sinasabi sa awit 24, talata 1, ang lupa ay pag-aari ng Panginoon at ang lahat ng naroroon. Ang pagbibigay ng ikapo ay hindi pagbabalik sa Diyos ng kanyang bahagi matapos nating itabi ang para sa atin. Ito ay pagkilala na ang 100% ng lahat ng ating tinatamasa ay Kanya. At tayo ay Kanyang katiwala lamang upang ito'y pangasiwaan. Ang ganitong pananaw ay lubos na nagbabago sa tanong na, dapat ba ako magbigay kahit may utang ako? Hindi na ito tungkol sa kaya ko bang magbigay, kundi tunay ko bang pinaniniwalaan na ang lahat ay pag-aari ng Diyos? Nang inutusan ng Diyos ang mga Israelita na dalhin ang kanilang mga unang bunga, hindi niya sinabi, maliban na lang kung may utang kayo. Ang prinsipyo ng pagbibigay ng una, hindi ng tira, ay nagpapakita ng tunay na laman ng ating puso. Mahalaga rin na sinasabi ng Diyos sa aklat ng Malakias, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Ito ang tanging bahagi ng kasulatan kung saan hayagang inanyayahan tayo ng Diyos na subukin siya. Ipinapahiwatig nito na ang pagbibigay sa panahon ng kakulangan ay maaari siyang pinakatamang panahon upang isabuhay ang prinsipyong ito. Matalinong sinabi rin ni Ron Blue, ang pagbibigay ng ikapo ay hindi mas espiritual o mas mababa sa pagbabayad ng utang. Kung nauunawaan mong pag-aari ng Diyos ang lahat. Ngunit dahil pag-aari niya ang lahat, ang ikapo bilang pangunahing hakbang ay isang pahayag ng iyong pagkilala na siya ang may-ari ng lahat. Pwede po nating pagbulay-bulayan ang mga katanungan na ito. Ano ang sinasabi ng aking pananaw sa pagbibigay ng ikapo tungkol sa aking paniniwala sa pagmamay-ari ng Diyos? Pangalawa, nahahati ko ba ang aking pananalapi? Ibinibigay kay Lord ang isang bahagi, ngunit itinuturing na akin ang natira? Pangatlo, kung tunay na pag-aari ng Diyos ang 100% ng aking yaman, paano nito mababago ang aking paglapit sa parehong pagbibigay at pagbabayad ng utang? Napakaganda po kasi sa ganitong pagkakataon, in times of hardship, even me, talagang na-touch po ako sa nabasa kong ito kasi talagang ang hirap talagang mag-budget. Minsan kulang pa kahit yung sinasahod mo. Kahit malaki, parang kulang pa din. Pero kung ang mindset nga naman natin ay pagkadating ng ating pananalapi, agad-agad inuuna natin siyang bigyan, kasunod ng ating mga expenses, talaga namang makakasave ka. At masasabi mong, Lord, sa iyo to, ako lang ay pinagkakatiwalaan mo. Amen? So, maraming salamat. Tayo po ay magdasal. Pag-pray natin ang ating tithes. Our Father in Heaven, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami, Panginoon, ay wala. Without you, we are nothing, O God. Pinupurit, sinasamba ka namin dahil sa iyo ang
lahat ng narito sa mundo, Panginoon. You are our Creator. And we are designed, Panginoon, to serve you. We are designed, Panginoon, na sumamba sa iyo, Panginoon, at sumunod sa iyong kagustuhan, O God. Lord, change our hearts, O God, in this time of hardship. Napakaraming gastusin. Ang dami po naming mga pangangailangan, Lord, that sometimes kulang, Panginoon. Pero Lord, di kayo nagkulang dahil lahat naman kami nakakakain. Mga essentials, mga necessary, Panginoon. Necessity na ibibigay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, baguhin ang aming puso, Lord, na i-practice, Lord, na whatever comes in, Panginoon, agad-agad ikaw ang unahin, Lord, at hindi ang aming mga gastusin, O God. Dahil sa iyo naman nagmumula ang lahat, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na inyong ginawa, na despite na we are signal number 3, O God, pero hindi namin nararamdaman ang signal number 3 na lakas ng bagyo. Bagkus daramdam namin ang power from you, O God. Thank you, Jesus, dahil kayo ang siyang nagbibigay ng lahat. You are our great provider, Jehovah Jireh. Thank you so much, Lord. Bless, Panginoon, whatever we will give, O God, it comes from our heart. In Jesus' name, Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Santiago, Kapitulo 5, talata 1 hanggang 5. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinakain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang ng inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy natutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa ng inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga aning na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Maaari na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa ating po lahat. Good morning. Ang damdamin po ng bansa ng Pilipinas at damdamin po nating mga Pilipino ay nahahati po sa dalawang damdamin na hindi mo basta kayang sagutin ang mga katanungan ng nakararami. Noong mga taong 1990s, hindi ako nagkakamali sa lagay ko, 1991 sumabog po ang Mount Pinatubo. Nasa Santa Rosa, Laguna kami noong panahon na yon. At alam naman natin kung ano po ang nangyari sa Pinatubo. Binura sa mapa sa lugar po ng Pampanga ang napakarami pong mga bahay. At talagang wala pong napakinabangan, halos lumugmok ang napakaraming tao. At hanggang ngayon, pag tinignan ninyo ang lugar na yon, ay makikita nyo po ang buhangin doon sa kalawakan po ng parang disyerto na siya, pero napakadaming bahay na natabunan at hindi na po napakinabangan. Noong panahon na yon, marami po ang nanangis at marami po ang mga katanungan, bakit kami? Ano ang kasalanan namin? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Kasabay ng mga paglalakbay ng amin pong pagmimisyon, nakasaksi din kami ng pangyayari sa lugar ng Bukawi. Yung tinatawag na Bukawi tragedy sa Pagoda, kung saan lumubog ang isa pong kinalakhan nilang pagsiselebrasyon ng kanilang pagpipiesta. Lumubog ang isang pagoda. At nasaksihan ko sa aking harapan ang napakaraming mga nasawi. Halos naubos na ang lahat ng uri ng alak para lamang huwag mangamoy ang kanilang mga bangkay nung panahon na yon. Kasabay nito ay nabalitaan din natin, marahil ang aking mga anak ay maliliit pa at hindi pa nila alam,
ang nangyari po sa lugar po ng Ormoc City, kung saan ang mga tao, nang matapos po ang bagyo at dilobyo, nagsampay ang tao sa mga puno at doon ay nakitang sila ay mga wala ng buhay. Naulit ito sa lugar po ng Tugigaraw, at ngayon po ang napakalupit na pangyayari ay sa Cebu. Pagkatapos ng lindol, bigla namang sunod-sunod na bagyo na hindi inaasahan, na muli sa kasaysayan ay parang binura sa mapa ang kanilang kalagayan. Sa bawat lugar na aking nabanggit at sa mga lugar na maaring hindi ko nabanggit, madami po dyan ay mga hindi mananampalataya pa, at madami po dyan tayong mga kapatiran na araw-araw ay sumasamba sa Diyos tulad natin, naglalapat ng kanilang pananampalataya at nagpapalakas sa Panginoon, pero nasa na yung kanilang mga bahay ngayon? Marahil nasa na yung kanilang mga mahal sa buhay na wala na ngayon. So ang mga katanungan po na nangingibabaw sa kanilang damdamin, Panginoon, ano ang aming kasalanan? Panginoon, bakit po umabot sa amin ang ganitong mga sitwasyon at mga pagsubok? Sa isang banda naman, mga damdamin ng kagalakan at kasiyahan tulad ng kwento natin ngayon. Bumabagyo, pero hindi naman tayo lumulubog sa baha ng talagang todo-todo. Ang mga bahay natin ay nakatayo pa rin. Kumakain 3 beses maghapon, at masaya pa rin tayong nakakangiti. Selebrasyon kapag may mga kaarawan ng ating mga anak o mga mahal sa buhay. So, 2 pong emosyon ang nasa bansa po natin ngayon. Sa mga katulad dating maganda ang kalagayan, katulad ng ginawa natin kanina, tayo ay dumadamay sa pamamagitan ng pananalangin. Pero hindi natin inaalis ang katotohanan na isang araw, baka pwedeng dumating din sa atin ang ganitong sitwasyon. Kaya tayo po ay palaging may pagluhod at tayo po ay namamanhik. At tulad po ng tanong ng iba, baka dumating ang panahon, tayo rin ay magtatanong sa ating sarili. Makatuwiran nga ba ang Diyos? Meron nga bang hustisya ang Diyos sa mga katulad ng mga nangyayari sa panahong ito? Napakadami pong mga mensahe, katulad ng mensaheng maaring pinapalo na ng Diyos ang bansang ito. Maaring napakadami ng paalala ang Diyos sa bansang ito, kaya nagkasunod-sunod ang mga pangyayari. Maaring ang pangyayari isang paggising. Pero paano naman yung mga naaapektuhan na parang tila baga sa ating paningin, wala naman silang mali at wala naman silang kasalanan? Hindi ba yan din ang itatanong ninyo sa mga panahong hindi natin inaasahan? Hindi ba maaaring yan din ang sumagi sa isip ninyo na maaaring may kunting pagdadamdam sa Diyos? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ngayon, para tayo po ay magkaroon ng justifikasyon o yung tinatawag po nating pantay na pagtingin sa nangyayari sa ating pong paligira, sa ating pong sitwasyon, gusto ko po kayong bigyan ng kaisipan na dalhin ninyo sa isipan ninyo ang ganito pong mensahe. Tayo po ay nakatira sa isang mundo, katulad po nito. Ang tawag dito ay Earth, mundo. Tayo po ay kabilang sa 8 planeta na nasa kalawakan. At sa 8 planeta, ang mundo ang merong buhay. Merong tao. Subalit alam naman natin ang katotohanan, nilagay tayo sa mundong ito na mga tao na sa orihinal na pagkalikha ng Diyos dahil sa pagsuway ng ating mga ninunong si Adan at si Eva, nagmana tayo ng kasalanan at nag-evolve, no? Umikot ng umikot kahit sa dako, kaliwa, kanan, harap at likod ang kasalanan. At ang tao ay nagpakasama sa maraming iba't ibang dahilan at iba't ibang aspeto. So, yung mga matutuwid na maaaring katulad ng ginagawa natin, hindi maaaring hindi maaapektuhan kung ito ay ginawa ng mga taong hindi matuwid sa kapaligiran. Mga hindi matuwid na kinalbo ang bundok, mga hindi matuwid na ginawang basurahan ng ilog, mga hindi matuwid na nilapastangan ang kalikasan.
Nang dumating ang galit ng kalikasan at ng kalamidad, walang hindi madadamay. Matuwid o hindi matuwid, damay-damay yan. Kapag ang gumawa ay mga taong wala sa tamang katuwiran at gumagawa ng hindi tama sa sitwasyon at mga pangyayari. Mangyayari at mangyayari, maaapektuhan at maaapektuhan ang ating pong kalagayan. Gaano man tayo kaingat, gaano man tayo kabait at lumalakad sa tamang katuwiran, dahil tayo po ay napapaligiran at nakatira tayo sa sanlibutan na makasalanan, lugar na kung saan mas marami ang gumagawa ng hindi tama kaysa sa tama, naapektuhan po yung tulad natin. Amen po ba yun? Ngayon, sa ganun pong kalagayan, ang mga simbahang tulad po nito, punong-puno ng mensahe sa likod ng pulpito na magpakatibay kayo sa inyong pananampalataya. Tumingin kayo sa mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Mas mahalin ninyo ang mga bagay na makadiyos, hindi ang mga bagay na makasanlibutan. Panay-panay ang turo ng simbahan, kabi-kabila ang mga paalala. At ang tangi lamang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, ay yung kaaliwan na ano't ano man ang mangyari, sa kabilang buhay, meron tayong magandang patutunguhan. Tama po ba? Ano't ano man ang mangyari, may mangyari man sa aking mahal sa buhay, sa aking kamag-anak, o sa mga mahal kong kaibigan, o kahit sino pa man. Ano man ang mga problemang dinaanan nila, nasunugan, binaha, nilindol, ano man ang kanilang kwento't kasaysayan, ang tanging magbibigay lang sa iyo ng kaaliwan, ay ang katotohanan ng mga taong katulad nila o katulad nating sumasampalataya sa Diyos na buhay. Pagkatapos ng lahat ng ito, merong magandang kaligayahang hinaharap sa kabilang buhay kasama ang Diyos magpakailanman. Amen? At yan po yung ating tinitingnan. Yan po yung ating pinatatatag. Yan po yung paulit-ulit nating pinalalakas. Ang ating pananalangin, ang ating pagsamba, at ang hindi pagiging negatibo sa lahat ng nangyayari sa paligid. So ang malaking katanungan po natin sa ating Diyos na merong paghatol, makatuwiran po ba ito? God's judgment is just. No? Ang hatol ng Diyos ay makatuwiran. Tingnan po natin at pag-aralan po natin ito mula sa binasa po ng ating tagapagbasa sa James chapter 5 verse 1 to 5. Ayaw ko po na magkaroon ng hindi tamang interpretasyon. Ito pong konteksto ng James chapter 1 verse 1 to 5. Kasi medyo mayroong konting bias ito doon sa mga may kakayahan na mabuhay ng masagana. May konting bias ito doon sa mga taong nabubuhay ng marangya, kalakip ang kapangyarihan, pero tiningnan ni Santiago sa isang negatibong pagtingin. No? May kakayahan siya pero hindi siya naging mabuti. Ito ang nangyari sa iyo. Meron siyang kapangyarihang taglay pero hindi naging mabuti. Ito ang nangyari sa iyo. So pag-aaralan po natin, makatuwiran nga po ba ang paghatol ng Diyos at matuwid nga ba siya kung humatol? Tingnan natin unang-una sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Sabi po dito, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. Walang hindi po makatuwiran. Ano sumunod? A faithful God who does no wrong. Upright and just is He. Ang ating Diyos ay tapat at hindi kailanman nagkakamali. Siya ay matuwid, no? At siya ay, kung paano natin siya tinitingnan sa kanyang kalagayan, siya ay matuwid at may tamang katuwiran. Sa Psalms 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Sabi po ng aklat, ang katuwiran at ang hustisya, no, ay isang pundasyon ng iyong trono. Pagmamahal at katapatan ay laging sumasa iyo. Isaiah 61 verse 8, For I,
The Lord love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Ano yung covenant? Ang covenant ng Diyos sa atin ay hindi po naaapektuhan yung nangyayari sa lupa, pero ang covenant ng Diyos ay para sa kabilang buhay. Naunawaan po ninyo? Naiimpluwensyahan yung nangyayari sa lupa sa atin. Kaya nga po marami nagpapatotoo, totoo ang pangako ng Diyos. Kapag inuna ko siya, ibibigay niya ang aking pangangailangan. Yung ninanais ng aking puso, kapag hinanap ko ang kaligayahan sa Kanya, ibinibigay ng Diyos ang dinidesire ng aking puso. Marami pong patotoo yan. At kahit kayo, maraming patotoo tungkol sa mabuting ginagawa ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga magnanakaw, galit ang Diyos sa gumagawa ng hindi tama, at yung Kanyang katapatan ang siyang magpapala sa mga tao na meron siyang pangwalang hanggang tipan sa kanila. Okay, so, lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang paghawak po ng pangako ng Diyos, huwag niyong yakapin dito lang sa lupa. Masyado tayong makasarili. Kung yung paraan ng ating pagtanggap ng pangako ng Diyos ay pabor lang dito sa lupa, dapat titingnan po ninyo ang pangakong hindi lamang pang lupa, kundi yung pangako na makakasama natin ng Diyos sa habang buhay na magpakailanman. Amen po ba yan? Sa Roma Kapitulo 2, talatang 11, for God does not show favoritism. Fair ang Diyos. Fair ang Diyos. Ang umaga para sa lahat, gabi para sa lahat, hangin para sa lahat, lupa para sa lahat. Saan nagkakaroon ng problema? Sa mga taong hindi fair sa pagtingin sa ginagawa ng Diyos sa kanila. Mga taong hindi marunong magpasalamat sa magandang ginagawa ng Diyos sa kanila. Sa 2 Thessalonians 1:6, God is just. He will pay back trouble to those who... Oh, totoo to eh. Ang Diyos ay matuwid, siya ang gaganti sa mga nagbibigay ng kabuluhan sa atin. Diba? Kaya kapag tayo may mga suliranin, ibinibigay na lang natin sa Diyos. Sinasabi natin, Panginoon, ikaw na po ang bahala at ikaw ang nasa tamang katuwiran at nakakakita sa lahat ng nangyayari sa atin. Sa Revelation chapter 16 verse 7, and I heard the altar respond, yes, Lord God Almighty, true and just are your judgment. No, totoo ang iyong paghatol. It so happened na sa James chapter 5 verse 1 to 5, nakatutok ito sa mga may kakayahan, sa mga masagana ang buhay, sa mga meron pong kapangyarihan, kaya lamang mali ang kanilang pagkagamit. Mali ang paraan ng kanilang pamumuhay at pagharap dito sa mundong kanilang ginagalawan. Kaya sabi dito, God's justice is coming for false riches. Masama ba na maging mayaman? Hindi. Masama ba na magkaroon ka ng mga pera? Hindi. Ang masama, yung pagyakap mo na sa kayamanan. Ang masama, yung pagyakap mo na sa kapangyarihang yumuyurak na sa iyong kapwa. Pagyakap mo sa kayamanan na parang hindi mo na siya kayang pakawalan. No? What God wants you to understand this morning is this. Number 1, yung sinabi ng Biblia na weep and howl. Sa James chapter 5 verse 1, sabi dito, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Sa Tagalog, pakinggan nyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Oh, pwede ba natin itong ilapat sa nangyari sa Cebu? Pwede ba natin itong ilapat sa mga subdivision na pagkatataas, bigla na lang silang nawala sa mapa? Mayayaman,
may kapangyarihan. Pero may pagtangis at merong paghagulhol dahil sa mga kapighatiang dumarating sa kanila. Again, doon sa mga naka-online, tayo po ay naka-online at tayo po ay naka-live ngayon. Hindi po ito patungkol sa inyo kung kayo po ay mayayaman, kayo po ay may kapangyarihan, pero matuwid ang inyong ipinamumuhay. Ang konteksto po nito ay para doon sa mga tiwali na merong mga kayamanan at merong kapangyarihan, pero may halakhak na madalas ay nasa kanila, pero dumarating sa puntong sa huli ng kanilang buhay, may paghagulhol at merong paghihinagpis. Ano po ang gustong tukuyin ng banal na kasulatan? Huwag mong yakapin at huwag mong tingnan kung ano ang meron ka na parang hindi mo na kailangan ang Diyos sa buhay mo. Yan ang nagiging problema po eh. Sa totoo lang, iba pa rin ang buhay na sapat. Yung sapat na parang kumain ka maghapon, okay na, katamtaman na sweldo, di ba? Pero ang humigit pa na magpapalayo naman sa isa Diyos, wag na lang. Kasi sa dulo, iiyak ka rin. Sa dulo, hahagulhol ka rin. Dahil sa mga sitwasyon at pangyayaring bigla mong nakikita na hindi pala kayang yakapin o sagipin ng kapangyarihan na kung ano ang meron ka sa mga sitwasyong hindi mo na kontrolado. Kontrolado mo pa ba yan kung biglang lumindol? Kontrolado mo pa ba yan kung biglang bumaha sa lugar mo? Eh kahit na andyan ang lahat ng iyong alahas at lahat ng iyong mga pera at kayamanan, hindi mo na kontrolado yan. Tama ba? Ngayon, kung ikaw ay nasa kalagayan na meron ka, mayaman ka, pero ikaw ay may Diyos sa iyong puso. Ano man ang sitwasyong nangyayari sa iyo, ang tinitingnan mo ay hindi na yung bagay na panlupa. Ang tinitingnan mo na ay mga bagay na nag-aantay sa iyo sa kabilang buhay. Amin ba yon? At yung pag-asang ang Diyos ang magbabangon sa iyo muli, kasi ang lahat ng kung anumang bagay na meron ako, ay hindi naman ito galing sa akin, kundi galing sa Diyos. So what it says, ano sinasabi nila? The rich are summoned to mourn impending misery. Marami po ang mayroon na iiyak pagdating ng araw. What it means? Ano kahulugan? Wealth, gain, or use unjustly invites judgment. Ang paggamit ng anumang kayamanan o kapangyarihan na hindi tama ay haharap sa paghatol. Oh. Yun po yan eh, haharap sa paghatol. Hindi sa lahat ng panahon, ang buhay mo ay ganyan lang, kapatid. Darating ang panahon, maaring isa sa inyo o maaring marami sa atin yayaman. Pero ang mensaheng ito ay nakaabot na sa inyong kaalaman habang pinayayaman ako ng Diyos. No? Lalo kung pinagbubuti ang pag-aalaga ng kayamanang ito, hindi para ako ay hatulan ng hindi makatuwirang paghatol, kundi para ako ay pagpalain ng Panginoon. Kaya paano natin ito ilalapat sa ating buhay? Examine what riches dominate your heart. Sabi niya, suriin mo ang mga kayamanang meron ka na kumokontrol sa iyong puso. Ano ang meron ka, kapatid, na hindi nagiging dahilan para ilapit ka sa Diyos, kundi nagiging dahilan para lumayo ka sa Panginoon? Isang araw, iiyak ka. Isang araw, hahagulhol ka. Dahil mas pinili mo sa pagtingin mo, ang mga kayamanang iniisip mo ay makakatulong sa iyo, pero nakapagpasama pa sa iyo karanasan. At naintindihan mo ba dito sa pangalawa, yung salitang rot and moth. Rat and moth. No? Sa James chapter 5 verse 2, bulok na ang iyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang iyong mga damit. Your wealth has rotted and moth have eaten your clothes. Sana maintindihan mo yan. No? Sana maintindihan mo yan. On the context, mayaman ang tinutukoy, masaganang buhay ang tinutukoy.
Pero sa context natin, anuman ang meron ka na tinatangkilik, inaalagaan at sobrang minamahal, tandaan mo ang mensahe ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos, mabubulok yan. Tandaan mo, ang mensahe ng Diyos, kakainin niya ng mapanilang insekto at hindi mo na yan magagamit. Hindi mo na yan magagamit. Kaya alam nyo, tayong mga anak ng Diyos na tinuturuan ng Diyos, bukang bibig na sa atin na kung ano man ang meron tayo, ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Tama ba? Magkaroon ka ng sasakyan, Lord, salamat. Magkaroon ka ng kung ano man ang meron ka sa iyong sarili, Lord, salamat. Kasi yung salitang pagpapasalamat ay pagpapakita sa Diyos na, Lord, ito ay hindi ko gawa, ito ay galing sa iyo. Kasi alam ko na ang mga bagay na nasa lupa, pansamantala lang, ito po ay mawawala. Di ba? Eh ngayon, kung ikaw ay masyadong nakatingin sa mga bagay na meron ka at hindi ka marunong magpasalamat, pag ito po ay naluma, pag ito po ay hindi nakapakipakinabang, muli kang maghahangad ng mga bagay para palitan at palitan ang mga bagay na ito. Gagawa at gagawa ka ng paraan para sa iyong sarili. So what it says? Ano ang sinasabi nila? The rich are summoned to mourn impending misery. Yung mayroon, yung masagana, pagdating ng panahon, siya po ay luluha sa mga sitwasyon na hindi niya inaakalang mangyayari rin pala sa kanya ang mga bagay na ito. What it means? Ano ang kahulugan? Wealth gain or use unjustly invites judgment. Yung mga kayamanan na atin po nakukuha, pero ginagamit po natin sa hindi tamang pagkagamit, ay nagdadala rin po sa atin ng pagkahatol sa atin. There is always a consequences. So, paano natin ito ilalapat? Examine what riches dominate your heart. Sorry. Inulit ko pala siya, no? So, what it says sa number 2, material possessions decay when hoarded. Ayun, yung pala siya. Kaya nagulo na ako, no? Yung mga material na bagay na ating pong inaangkin, ay ito ay mabubulok kapag ito ay ating masyadong inaalagaan sa ating puso. So, what it means, ano pa kahulugan dito? Earthly wealth is temporary, especially when, ayun, ang makamundong kayamanan ay pansamantala, lalo na kung ito ay nagdadala sa atin para tayo ay maging makasarili o maging madamot. In application, are any of your possessions rotting when neglect of God? Ang iyo bang mga inaalagaang pag-aari ay mabubulok mula sa paglimot natin sa atin pong Diyos? Yun po ang nakakalungkot. Ang nakakalungkot, napakarami po natin na inaalagaan sa ating sarili. Pero ang nagiging dahilan naman ay paglimot po natin sa ating Diyos. Number 3 po, corroded gold and silver. Sa verse 3 ng James chapter 5. Sabi po dito, kinakalawang ng inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy natutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sa English po, your gold and silver are corroded. Their corrosions will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Ang mga inimpok mo, ang mga sinamba mo, ang mga inalagaan mo, yan din ang magpapamulat ng iyong kaisipan. Yun ang kanyang yan din ang magpapamulat sa iyong kaisipan laban sa iyo at magpapaalalang tila baga mukhang hindi ako papunta sa maayos na kalagayan sa kabilang buhay, kundi papunta ako sa kapahamakan pagdating ng araw. So what it says, ano po sinasabi? Even the most durable valuables rust and become a witness against you like fire.
walang hindi matibay, walang matibay sa mga bagay na material dito sa lupa, kahit ang pinakamatibay ay kakalawangin at ito ay magiging saksi mo sa iyong pagkapahamak. Parang gustong sabihin sa iyo, ito ay larawan na ang buhay ng tao dito ay pansamantala. Kakalawangin at unti-unting mawawala. So what it means, ano ang pakahulugan dito? The motive behind wealth matters. It can become evidence of sin. Ang ating pong motibo sa likod ng mga kayamanan ay hindi siya ang mahalaga. It can become evidence of sin. Ito ay nagiging dahilan upang tayo po ay magkasala. Paano natin ito ilalapat sa ating buhay? Are you storing treasure for earth or for heaven? Ano po ang iniimpok mo dito sa mundong ito? Kayamanan para sa mundo o kayamanan para sa langit? Kaya minsan, dahil sa sobrang pagtangkilik sa natin sa kung ano ang meron tayo, nakakasakit na tayo ng damdamin. Natatapak-tapakan na natin yung mas mababa sa atin. Hindi na nagiging makatuwiran yung paraan ng paggamit natin sa kapangyarihan at kayamanan na meron tayo. Kaya mapakarami po nating nasasaktan. Sabi po sa pang-apat, cries of the laborers. Verse 4, sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mag-aani na inyong mga inapi. Sa English po, look, the wages you failed to pay the workers who move man-mouth, your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Di po ba yan ang nagiging sitwasyon? At alam po ninyo, pag hindi po tayo magiging makadiyos na totoo, kung dumating sa punto ng buhay natin, na ang ating pong sitwasyon o buhay ay patungo sa ginhawa o anumang uri ng kayamanan na magkakaroon tayo, tulad din ng ibang makasanlibutang buhay, mang-aapi na rin tayo ng ating kapwa. Magiging mas mataas na rin tayo sa ating paningin kaysa sa iba. Ganun po ang mangyayari po sa atin. Yun ang atin pong iniiwasan. Ang dumating sa punto na parang ang tingin nila sa atin ay hindi katulad ng mga Kristiyanong nabubuhay dito sa mundong ito, kundi katulad na rin tayo ng sanlibutan. Hanggat maaari, gusto natin makatarungan tayo. Amen. Ayaw nating may nasasaktan tayo. Amen. Ayaw natin na meron nahihirapan ang kanilang kalooban, katulad ng bansang ito. Umiiyak na ang buong Pilipinas dahil sa sitwasyon. Pero tingnan po ninyo, yung mga nasa tataas, yung mga sumasagana, at mga nananagana, okay lang na maraming umiyak. Tama? Okay lang na maraming masaktan. Okay lang na maraming maapi. Hindi po nila ito nakikita. Bakit? Nakasentro ang isip at puso nila sa kung ano man ang kayamanan na meron sila at kung ano man ang kapangyarihan na meron sila. Marahil lang mensaheng ito'y napapanahon sa ating panahon. Kitang-kita naman. At isang aral sa atin, pag ako ang pinayaman ng Diyos, hindi ako magiging katulad nila. Tama? Amen. Pag ako ang pinasagana ng Diyos, ang mensaheng ito'y lagi magpapaalala, hindi ako magpapaiyak ng aking kapwa. Hindi ako mag-aapi ng aking kapwa. Hindi ko titingnan na parang panghabang buhay ko nang yayakapin ang kayamanang meron ako. Ito po ay kinakalawang, ito ay pansamantala, at hindi ito magiging dahilan para lumayo ako sa Panginoon. So ano po ang ibig sabihin? What it says? Withheld wages cry out, God hears. Ang Diyos ay hindi po bingi para hindi niya dinggin ang iyak ng mga naapi. No? Meron pong mensahe ang Diyos sa lahat ng mga taong sa tingin nila ay kaya nila ang kanilang sarili dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Pero ang Diyos ay meron po palaging pagkampi sa mga naapi. No? What it means, God defends the oppressed. Oppression is a grave sin. Ang Diyos ay kumakampi
sa mga inaapi. At yung pang-aapig yun ay nagbubulid sa isang kasalanan ng mga taong hindi na kinikilala ang ating Diyos. In application po natin, are you fair to those who work around you? Wag na nating tingnan kasi hindi naman tayo napakayaman. Di ba? Tama lang naman ang buhay natin. Pero alam niyo po ba sa buhay na meron tayo? Kung tayo po ay nakatingin sa mga makasanlibutang material na bagay dito, pwede ka rin mang-apak ng iyong kapwa. Tama? Pwede ka rin mang-api ng iyong kapwa sa paligid. Pwede mo ring tingnan ng iyong sarili nakakahigit kaysa iba. At ang panghuli na gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos, yung kaisipan ng luxury and self-indulgence. Sa James chapter 5 verse 5, nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa, nagpataba kayong parang mga hayop, nakakatayin, hinatulan ninyo at ipinapatay ang tao matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Larawang-larawan ng kung ano ang nangyayari sa bansa po natin. Larawang-larawan ng kung ano po ang nangyayari sa mga taong humahawak ng kayamanan, humahawak ng kapangyarihan, pero sobrang makasarili, sobrang ang tingin sa kanyang sarili ay parang siya lang ang nagkakamal ng ganito. Sabi po sa English, you have lived in earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of this slaughter. Nagpapataba ka, nagpapakasasa ka sa mga kayamanan na ito naman ay maluluma, masisira, at mawawala ng kabuluhan. Kaya ano po ang sinasabi? Living in extravagant indulgence fattens the heart for slaughters. No? Ang nabubuhay sa isang napaka-marangyang buhay, parang nagpapataba kang baboy o nagpapataba ka, no? Para kang nagdadala ng iyong sarili sa kakataya sa katayan, no? Hindi para sa ikaw ay mapabuti, kundi para ikaw ay maipahamak ng iyong sobrang pagkaganid sa kung anuman ang meron ka. What it means, self-gratification at the expense of others leads to judgment. Yung sobrang pagtingin sa iyong sarili, paghanga sa iyong sarili, pagtingin, masyado kang pagkabilib sa iyong sarili, ay nagiging dahilan para dalhin ka rin sa paghatol. In application, what comforts are you overindulging in? Ano ang kaaliwan ang idinudulot nito sa iyong buhay? Wala naman. Kaya anong hamon sa atin? God's justice is perfect, but His grace can redeem the greedy. Totoo to. Ang hustisya ng Diyos ay ganap at ang kanyang biyaya ang siyang sasaklolo sa mga ang kaisipan ay mali, ang pananaw ay mali. Tanging ang kabaitan at pag-ibig ng Diyos lamang ang siyang magtutuwid sa atin. Isang araw, isang pagkakataon, yayaman din tayo tulad nila. Amen ba yun? Magkakaroon din tayo ng kapangyarihan na maaring tayo ay makikilala. Pero ang mensaheng ito ay sapat para laging magpaalala sa atin. Ang yakap natin ay hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa Diyos na may tamang hustisya at kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan at pagmamahal. Kaya ano po ang mensahe? Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasure in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag tayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa na tinatanga, naluluma, nawawasak, na ang magnanakaw ay kaya itong sirain, nakawin. Pinakamaganda, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi kakalawangin, hindi ito masisira, at kahit ang magnanakaw ay hindi ito kayang kunin sa atin.
Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, mga anak namin sa pananampalataya, ano ang kayamanang meron ka ngayon na parang halos hindi mo mabitaw-bitawan sa pagtingin at pag-asa sa iyong isip na parang tila baga hindi na ito mawawala sa iyo. Kapatid, bitawan mo yan at tumingin ka sa mga kayamanan na ibinibigay sa iyo ng Diyos na kailanman ay hindi masisira at hindi mabawasak. Lagi mong tatandaan, tapat ang Diyos, may pag-ibig ang Diyos, at ang kanyang pagmamahal ay hindi magbabago. Pwede ba nating i-slide, anak, yung worship song na magkasunod? Yung Salamat Panginoon, at saka yung isa pa, yung magkasunod na yun. Oo, pwede bang, gusto ko siyang basahin isa-isa? Yan. Yan ba yung pinakauna? Okay. Ang mensahe ng Diyos sa atin, ang Diyos ay mabuti. Next. Bawat sandali. Sa habang buhay, ito ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ang katapatan mo. Amen. Palakpakan naman natin siya. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok, ayan. Doon lang muna. Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Bakit ko ito pinapaunawa sa inyo? Kasi may mga pagkakataon nga tulad ng nangyari sa ibang lugar. Maraming mga tanong sa puso na pwedeng maglagay sa puso ninyo ng pagdududa sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Pero sa katotohanan, may mga pagsubok na napapahintulutan. Tama? Pero sa kabila ng pagsubok na napapahintulutan, may mabuting Diyos, may tapat na Diyos, may lakas ang Diyos, may kakayahan ang Diyos para malampasan natin ang lahat ng ito. Tuloy natin. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Tayo po ito may lahat. Awitin po natin ang awit na to. Napakagandang awit. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay
aming Panginoon, alam ko darating po ang panahon. Darating din ang sandali. Yayaman kami. Dadami ang aming mga kayamanan, pera, magiging masagana ang aming buhay. At maaring isa din kami sa makikilala sa lipunan. Pero Lord, ang mensahe mong ito ay napakagandang paalala na kung dumating man ang mga panahon na yon, hindi na kami para yakapin at sambahin ang mga kayamanang ito. Hindi na kami para ipagyabang ang mga kapangyarihan na meron po kami. Ayaw naming tumangis. Ayaw naming magsisi. Ayaw namin dumating na yaya. Tatapak-tapakan namin ang mga taong mababa sa amin. Ayaw po naming makita ang aming sariling hinahatulan ng mga karangyaan ng mga kayamanang nasa paligid po namin. Ang ibig po namin, O Diyos, ay ang patuloy na tingnan at mag-ipon ng mga kayamanan na panglangit at panghabang buhay na magdadala sa amin na kasama ka, Panginoon. Sa nangyari po sa bansang ito, nakita po namin ang kayamanan at ang kapangyarihan ay baliwala. Kapag dumating ang kapahintulutan ng kalikasan, walang hindi maaapektuhan. Sa mga nagmamahal sa sanlibutan, sobra ang pagsisi sa iyo. Sobra ang pagtatanong sa iyo, Panginoon. Pero sa mga nabubuhay ninyong mga anak na nakatingin ay sa iyo, palagi sa kapangyarihan mo at kabutihan. Maaring mawala ang mga bagay na ito, pero taglay sa aming puso pa rin ang salamat, 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 Panginoon. Mga pagsubok na pinahintulutan, mga pagsubok na sadyang hindi maiwasang dumarating sa buhay namin, subalit ang mensahe mo sa amin, ito ay para sa ikabubuti, ito ay para sa ikatutuwid, ito ay dahil meron kayong mabuting plano para sa amin. Panginoon, ang nangyari sa bansa ay magsilbing aral sa mga katulad po namin. Hindi para matakot, hindi para palaging mag-alala, kundi palaging maging handa. Lalo't anuman ang mangyari sa amin, kami ay sa iyo, ikaw ay sa amin, at makakasama niyo kami ano't anuman ang mangyari sa amin. Salamat pa rin. Maganda ang katayuan namin sa aming lugar. Salamat pa rin, wala sa aming pagdalaw ang lindol, bagyo, o pagbaha ng halos ikakamatay ng maraming tao. Salamat pa rin, maganda ang tayo namin. Pero hindi po kami nagdiriwang, bagkos dalhin niyo palagi sa aming puso ang lungkot at dalamhati at pakikiramay sa mga kapatiran po namin, kapatid namin, kapwa Pilipino, na hanggang ngayon ay hirap silang bumangon sa kanilang kalagayan, na hinahampas at binabagyo ng bagyong uwan sa isang lugar naman na hindi namin alam kung nasaan na ito. Ganun pa man, Panginoon, muli gusto naming ibalik ang pasasalamat sa iyo. Sa pamilyang meron kami, sa buhay na taglay pa rin namin, sa kalusugan at kaayusan ng aming pamilya. Thank you, Lord, talaga. Thank you, Lord, sa goodness mo. Thank you, Lord, talaga sa faithfulness mo, Panginoon, sa iyong mga pangako. And Lord, kami lahat ay naninigluhod, dala ang kababaan ng aming kalooban. Patawad po, O Diyos, at manatili mong mabuti at makatubira ng aming pang-araw-araw na pamumuhay, dahil alam namin ikaw na Diyos na humahatol ay matuwid sa lahat ng bagay. Kaya sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at kamangamangang Diyos, purihin ka sa iyong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon,
bilang tagapagligtas ng aming buhay sa banal na Espiritu, tatakot katibayan ng aming kaligtasan. Ang siya nawang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat ng